Ito nga po yung mga kaganapan noong bagyong uwan mga mare at pare, at nung nararamdaman na nga po ni Buyok na medyo lumalakas na nga po ang hangin at ang ulan ay naghanda na nga po siya papalaot. Doon po kasi sa pulo safe ang mga bangka, kaya naman kagaya nga ng sinabi ko sa inyo mga mare ay hindi po talaga namin nakakasama ang aming mga asawa kapag may bagyo. Medyo late na nga po itong vlog ko about sa bagyong uwan mga mare dahil ilang araw na nga pong maaraw dito sa amin, kaso nga lang ngayon nga lang po nagka-signal at nung isang araw lang din po nagka-kuryente. Hindi pa nga po masyadong maalon nung umalis si Buyok papunta sa pulo mga mare, pero maya-maya nga lang bigla na nga lang pong lumakas ang hangin at ang alon. Kapag po talaga ganitong may bagyo ay mga asawa po talaga namin ang iniisip namin dahil nandun nga po sila sa pulo at hindi po namin alam kung safe ba sila doon or ano. Grabe nga mga mare, kung mapapansin nyo nga sa video ay talagang namumuti nga po yung laot at halos hindi na nga po makita yung kabilang ibayo. Mga ilang oras nga lang po ang nakalipas ay talagang hindi na nga po makita yung kabilang ibayo at mas lumakas pa nga po ang alon at ang hangin. Ang kagandahan nga lang po dito sa aming lugar mga mare at pare, hindi po kami masyadong palanta sa hangin dahil habagat nga po. Tapos nung papagabi at papadilim na nga po mga mare ay naglambing nga po itong si Oranggi kay Megan at talaga namang yapos ng yapos at parang nilalamig nga po. Matagal nga siyang nakaganyan kay Megan at talagang nakakatuwa talaga mga mare at parang tawan. Kaya naman ang ginagawa na nga lang po ni Megan mga mare at pare, niyayapos na nga lang din po niya si Oranggi para mawala nga po yung pagkalamig niya. Madilim na nga rin po kami nung kumain mga mare at pare, at grabe siguro mga alas 6 na nga po ng gabi yan, at yan nga po yung pinakamalapit ng bagyo sa amin. Pero kahit ganyan nga kalakas ang hangin mga mare, hindi pa rin masyadong ramdam dito sa bahay ng aking mga in-laws dahil napapalibutan nga sila ng malalaki at matataas na bahay. Kinabukasan naman mga mare at pare, parang wala nga lang nangyari at sumilip na nga agad si Haring Araw. Medyo tumaas nga lang ang tubig dito sa aming nayon, kaya ayan, at yung ibang daan nga ilubog na. Tuwang-tuwa pa nga itong si Oranggi sa pagdaan namin dito sa lubog na daan mga mare, at parang naglalaro pa nga siya. Napansin nga rin po ni Buyok na nawala yung bangka namin dito sa may Pritil, yung pala naman ay inanod dito sa kabilat, na daig pa nga kami ni Oranggi dahil nakasakay na nga po siya. Magpapakain nga pala kami ng mga aso ngayon dahil si Buyok nga po ay nakapagluto ng kanin at ulam kaninang umaga. Napansin ko nga rin yung mga tulos na mga ibang fish pen na nagtumbahan mga mare, at malakas din pala dito sa may laot. Pagkarating nga namin dito sa may pulo mga mare, tuwang-tuwa na naman nga itong si Oranggi, hindi na naman nga po siya mapakalit, talaga namang talon ng talon na takbo ng takbo. Habang inaantay nga po namin yung ibang aso at magkarami nga po sila mga mare, nilimasan na nga rin po ni Buyok itong aming lunday dahil puno na nga po ng tubig. Maya-maya nga lang po inilagyan na nga po ni Buyok ng pagkain yung dalawang aso na nag-aantay sa kanya dahil sabi nga niya first come first serve dahil mamaya magkakarami na nga po ang mga aso dito. Yung isang aso nga po na pinapakain ni Buyok dito ay nagpakitang gilas pa nga sa kanya at parang turuan pa yata. Pag sinasabi po kasi ni Buyok na sit mga mare, humihiga nga po ito, talaga namang tawa kami ng tawa ni Buyok. Sabi nga po sa akin ni Buyok mga mare, parang gusto nga rin daw po magpaampon kagaya nga ni Oranggi. Diyos ko, ilang minuto na nga po kami nag-aantay dito sa pulot, palakpak na nga po ng palakpak itong aking Buyok, kaso nga lang wala nga po mga dumadating na ibang aso at baka nawala na po sila dahil sa bagyo. Kaya naman nagdesisyon na nga rin po kami ni Buyok na pumalaot dahil may gagawin pa nga po siya sa aming Skylab. Grabe nga mga mare, tumaas talaga ang tubig dahil yung isang Skylab nga po namin na nasa likod ng pulo ni Don Silverio ay hindi na nga po makita yung lambat, tapos yung ibang tulos naman mga mare talaga namang nakalubog na. I-share ko nga lang pala sa inyo itong pinadala kay Buyok na boxer brief mga mare, at grabe hindi ko pa nga naipopromote ay naisuot na. Diyos ko, day. 4 na piraso nga pala ito mga mare na iba't ibang kulay, at grabe napakaganda nga ng fit kay Buyok, at large nga pala ang size nito. Ayaw niya po kasi ng medyo malaki sa kanya, kaya naman large na nga lang po ang pinili ko. Talaga namang fit na fit po sa kanya at bagay na bagay. At sa wakas nga daw mga mare, may nakapansin na nga sa kanyang sinusuot na mga sira-sirang brief mga mare kapag nga po siya ay pumapalaot. Kaya naman mga mare, alam nyo na ha, i-order nyo na nga inyong mga Buyok ng ganitong brief. Ilalagay ko na lamang sa comment section ang link kani. Nakabili nga rin pala kami kaninang umaga ng nilagang kamote, kaya naman ito nga yung baon namin for today's video. May natira nga rin pala kaming monay at nagdala na nga rin ako ng rino para naman may palaman. Marami nga po akong nababasa sa comment section na wag na nga daw po akong sumama sa pagpalaot dahil buntis nga daw po ako at baka daw kung ano pong mangyari sa akin. Pero wag po kayong mag-alala sa akin mga mare dahil sobrang nag-iingat po ako, at isa pa kain tulog lang naman po ako dito sa may bangka. Nagdala na nga rin po si Buyok ng pante na pangbangus mga mare para may maikalat nga daw po siya at para kahit papaano ay makapang ulam. Kaso nga lang mga mare, nababalitaan ko nga po na wala na masyadong mahuhuling bangus ngayon dahil siguro napahango na nga po ng may mga bangusan bago pa man bumagyan. Pagkatapos nga po magkalat ni Buyok ng pante ng pambangus mga mare, sinimulan na nga rin po niya ang pag-aayos ng kanyang Skylab. Inuna nga po muna niyang ayusin tong Skylab niya dito sa baba mga mare, at pagkatapos ay yung isa naman po doon sa bandang taas. Nagyayaya na nga po akong umuwi kay Buyok, kaso nga lang sinisipag nga po itong aking Buyok, kaya naman tinuloy na nga po niya. Medyo lumalakas na nga po ang
hangin ng mga oras na yan at akala ko nga po'y uunos mga mare pero mabuti na lang talaga at nawawala rin. Medyo matagal nga po ang paggagawa ni Buyok ng aming Skylab mga mare kaya naman habang gumagawa nga po siya ako naman ay natutulog dito sa bangka. Bang lakas po kasi ng hangin dito sa laot at para nga po akong hinihele kaya ayan nga mga mare at nakatulog na nga po ako. Pati nga rin si Oranggay parang nahawa na nga rin sa akin mga mare parang inaantok na't hikab na nga ng hikab. Diyos ko day. Maya-maya pa nga mga mare, pinuntahan nga namin ng mga aso dito sa pulo ni Don Silverio. Kaso katulad nga po doon sa pulong malaki, wala nga po kami nakitang mga aso. Nakibaba nga rin po itong si Oranggay dito sa pulot nung tinatawag na nga po siya ni Buyok mga mare. Parang wala na namang naririnig at papansin na naman po. Kaya naman iniwanan na nga siya ni Buyok. Sinusubukan nga lang namin siya ni Buyok kung ano ang gagawin niya mga mare. At laking gulat nga po namin nang bigla nga po siyang lumangoy sa tubig papunta nga po sa amin. Sabi ko nga mga mare, ayaw din palang magpaiwan ni Oranggay dito sa pulo. Talaga namang lumangoy pa at handa nga siyang mabasa, makasama lang namin. Nakahuli nga pala si Buyok ng 3 maliliit na bangus mga mare. Sabi nga niya may pang-ulam na nga raw si Megan.